Hello, magandang hapon once again mga lalabs, mga voids. Pag-uusapan natin itong nag-trending na staff ng DMW sa Bahrain na kung saan ay pinagyabang ng DMW na meron daw silang pinamimigay na $200 sa mga OFW doon na apektado na hindi makapagtrabaho dahil ang trabaho na nasa labas, sa mga hotel, sa mga restaurants, at mga cleaners, ganyan, wala silang trabaho, wala silang kikitain, wala silang pambayad ng bahay, wala silang kakainin, pambili pagkain. So, merong $200, di umano or 75 Bahraini dinar. Ang tanong, maraming nagsasabi, kahit yung kaibigan ko doon sa Bahrain, sinabi niya na yung mga kakilala niya doon na nagtrabaho sa labas ay nakatanggap lang ng 20 dinar. Tapos mamasahe ka pa back and forth 2 dinar, so magkano tila sa'yo 16 dinar. So ano mabili mo nun? Pambayad bahay, wala. Natsugi na ninakaw na naman ng taga DMW ang 55 dinar. At hindi lahat nabigyan doon. Piling-pili lang, ilan katao lang daw ang nabigyan doon according sa mga taga Bahrain mismo. So ngayon, ang daming nagreklamo dahil nga yung mga ibang mga OFWs na bumiyahe pa kahit delikado sa daan na baka anytime magpasabog ng missile ang Iran tapos nasa daan sila, binubuwis ng kanilang buhay. So walang kasiguraduhan pumunta ng embassy para maka-avail ng kung anong tulong mula sa kakarampot, wala gamuta na tulong mula sa gobyernong bangag. Ninakaw pa ang taga DMW. Ngayon, na-stress yung isang staff doon dahil nga hindi niya kaya i-handle kung anong sasabihin niya sa mga tao doon. So, nag-trending siya at sinabi niya na walang pera at galing mismo sa Manila. So nag-trending yun, napahiya ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil na real talk ang administrasyon ni BBM na walang pera, samantalang nakikita natin post sa social media magarang Latina Party. Millions of pesos ang ginastos nila sa isang gabi, pagkain, masarap, inuman doon, mga mamahaling alak. And after that, makikita natin na ang ating binotong presidenteng bangag bumiyahe sa Amerika para kuno makipag-usap kay Donald Trump na ipatigil ang giyera dito sa Middle East. So, nakarating ang reklamo kay Raffy Tulfo. So, si Raffy Tulfo, imbis na ayusin ang problema, ay ginagamit ang mga OFW, no? Kayong mga putang inang mga Tulfonatics dyan. Ito makikita ngayon kung gaano kayo katanga at sumusuporta pa rin dyan. Wala yan malasakit si Raffy Tulfo. So, tinawagan. So, ayon dito sa Pilipino sa Kuwait, breaking news, DMW personnel sa Bahrain sisibakin at ipaparicall matapos umanong pagtaboy sa OFW. So, anong gagawin ng tao doon? Although, ang problema lang doon kay kabayan din naman na iyon, ng staff ng DMW sa Bahrain, iba yung kanyang approach sa mga OFWs na nagbalasakit doon at nagbuwis ng buhay, ulitin ko. Dahil sa pagbiyahe papuntang embassy na hindi na alam, alintana na baka mamaya sa daan, bigla na lang sa unahan may tsyung, ganyan na missile. Yun lang naman ang problema sa kanya doon. Maliban doon, wala na. So, umani ng reaksyon ang viral video. Nagpapakita ng umano'y hindi maayos na pagtrato ng isang personnel ng Department of Migrant Workers sa mga OFWs na humihingi ng tulong sa Philippine Embassy. So, anong gagawin ni kabayan doon? Anong tulong ang maibigay niya sa mga tao? Anong klaseng paliwanag pa ang maibigay niya doon kung wala din naman talagang tulong? Wala siyang maitulong kasi walang pera. Sinabi niya wala pong maitulong, walang pera galing mismo sa Manila. So
So ayon kay Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo, agad niyang kinausap ngayong umaga March 9 si DMW Secretary Hans Leo Kakdak upang talakayin ang insidente at iminungkahi na panagutin ang naturang kawani dahil sa maling asal. Pwede din naman siyang anuhan doon, no? Yung lalaking yun sa embassy ng Bahrain, sa Philippine Embassy sa Bahrain, warningan. Pero bakit kailangan tanggalin sa trabaho? Dahil na real talk, pinagtatakpan ni Raffy Tulfo at ni Leo Kakdak ang gobyerno ni Bongbong Marcos na wala talagang pirang itinulong or itutulong sa mga OFWs at ito pa ang masaklap. Kailangan daw ngayon ng DMW or Department of Migrant Workers ng 13 billion pesos para daw tulong sa mga OFWs. Wow! Hindi lahat ng overseas Filipino workers uuwi sa Pilipinas dahil wala naman din kaming mapapala doon. Kung bibigyan lang naman kami ng 15,000 piso, ang gagawin namin doon? Isang buwang sahod lang yun namin dito, sobra pa. So ngayon, ayon kay Senate Committee on Migrant si Raffy Tulfo, ayun nga, bilang tugon nangako si Kakdak na aalisin sa pwesto at ipaparicall ang nasabing DMW personnel. Ilang minuto matapos ang pag-uusap, inanunsyo rin ng kalihim sa isang opisyal na Facebook post na ipinaricall na ang involved na kawani. Iminungkahi rin ni Senator Raffy Tulfo na pag-aralan ang pagpapataw ng sanksyon sa immediate supervisor ng personnel na sinang-ayunan ni Kakdak. Wow! Kung sino pa yung tao na nagsasabi ng totoo na wala silang maitulong sa mga OFWs na pumunta doon dahil walang pira, siya pa ngayon yung tatanggalin, aalisin. Kagaya ng 13 na ilan yun, 18 mga Marines, na kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, kagaya ni, Orly Gutisa. Kung sino pa yung nagsasabi ng totoo patungkol sa massive corruption sa flood control projects sa Pilipinas, sila pa ngayon yung ginigipit. Gaya ng 18 Marines. Sila nagsabi ng totoo na ito yung mga magnanakaw na nakikita na nagbibitbit ng paper bagay na dilima na nag-file ngayon ng kaso sa 18 Marines. Pati itong dating staff sa gabinete ni dating Pangulong Duterte na si Eduardo Anyo na isang traidor, ang putang ina, nagkaso din dahil involved siya doon, na-deliveran. Sino pa yung nagkaso doon na NBI ba yun? Basta something, may tatlo nagkakaso. So sabi ng abogado ng 18 Marines, bring ito, damihan nyo pa. At nang magkaalaman, sila may ebidensya. Kayo, wala kayong ebidensya na sasabihin ninyong hindi kayo tumanggap. Sila mayroon recorded lahat. Yun. So ngayon, itong si Kabayan na nasa Bahrain, dahil sinabi niya ang totoo na walang pera, dahil yung pera ginastos na ni Bongbong Marcos, kanyang parting Latina sa Malacanang at ibiniyahe sa Pilipinas, sa Amerika, 2 eroplano pa ang gamit para maglamirda, para takasan ang kanyang obligasyon sa Pilipinas, lalo na dito sa aming mga OFWs na marami ngayon, lalo na sa Bahrain, Qatar, doon sa Iran at sa Israel. Magtago lang muna, samantalang siya gastos ng gastos, no? Tapos yung mga ordinaryong Pilipino sa Pilipinas, pinagtitipid niya. Siya, sky is the limit ang gastos. Ganito yung presidente na walang malasakit. Sa kayo mga putang inang mga loyalistang ang mga OFWs dito sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Kasali kayo dito, hindi kayo exempted. Walang tulong. Gusto nyo hindi kayo makawi. Mirisi ninyo. Marcos Pamor.